Real talk, mahirap magpapayat ngayon. Hindi ka nag-iisa, kaya naman. Eto, pag-usapan natin yan. May nagtanong dito kasi sa akin sa Facebook, bakit daw parang ang hirap magpapayat ngayong taong ito o ngayong mga days na ito. Gusto ko lamang din po sabihin agad sa inyo, tama po yung nagtanong, hindi yan pag-inarte at hindi rin ito puro dahil lamang sa edad o sa katawan ng tao. Ang totoo, tanggapin po natin, mahirap po talagang magpapayat sa panahon ngayon. Ito yung realidad, sabihin ko sa inyo. Ang bilis ng takbo ng buhay natin. Marami sa atin hindi lang naman iisang trabahong hawak, minsan dalawa, yung iba nga tatlo pa, para lamang makasabay sa napakamahal ng bilihin, kuryente, renta, tax at kung ano-ano pa, pati pagkain. Kasi alam naman natin, kapag ka nagkasakit tayo, problema yan. Madalas, sariling bulsa ang inaasahan natin habang yung mga dapat sana tumutulong, alam nyo na kung saan napupunta. So ano nangyayari? Pagod ka na sa trabaho, puyat ka na, stress ka pa, tapos sasabihin sa'yo mag-exercise ka o magluto ka pa ng healthy. Minsan ang hirap talaga nun. Actually, minsan, hindi rin talaga tama yun, lalo na kung hindi fit sa lifestyle ng tao o sa kakayanan ng ibang mga tao. Ngayon, dagdag pa natin dyan yung environment natin. Look around you. Fast food dito, fast food doon, delivery sa isang click mo lamang. Napakadaling kumain ng around 1,000 calories pero hindi mo namamalayan kasi konting piece lang naman, napakarami ng calories ang laman nun. Tapos, ang mahirap pa rin dito, ang hirap maghanap ng oras para masunog mo yung kahit 300 calories lamang. Kaya, ganyan ang katotohanan ng gusto kong ipamulat sa inyo ngayon. Mabilis magdagdag ng timbang at ang hirap magpababa ng timbang. Dahil nga sa paligid natin na actually ay weight gain favoring or weight gain friendly. Dagdag na rin po natin kapag ka-stressed po tayo dahil nga sa trabaho, dahil nga sa mga nababalitaan natin, o pwedeng tumataas ang ating cortisol. Kapag ka kulang sa tulog dahil sa trabaho, nagugulo yung hunger hormones. Kapag ka pagod, pasinahanap ng katawan natin ang mabilis na comfort food na usually ay matatamis, maaalat at processed. Biology yan, kapatid. Kaya oo, mas mahirap ngayon dahil mas maraming kalaban tayo ngayon kaysa sa dati. Pero ang gagawin natin, gagawa tayo ng simple steps. Una, baguhin ang expectations. Kung hindi realistic ang 1 to 2 hours na workout araw-araw para sa karamihan dahil nga sa sitwasyon nating pampinansyal, pwede na siguro naman ang 10 to 20 minutes na consistent. Kung pwede, may epekto rin yan. Basta consistent po kayo. Pangalawa, huwag nang antayin ang perfect timing dahil walang ganoong parati. Kung may oras kang gumalaw, gumalaw ka. Kung wala naman, ayusin mo ang pagkain mo kahit hindi perfecto. At least kung o-order, doon po sa may gulay. Pangatlo, piliin ang laban na kaya mong labanan kasi hindi mo mababago ang buong sistema ng mundo. Kung pwede mo sigurong baguhin ay yung ilang mga beses na nainom ka ng masyadong matatamis na kape o soft drinks. Yung ilang beses kang kumain ng gulay. O yung ilang beses ka nag-ehersisyo sa isang linggo. At panghuli, tandaan mo na may magagawa ka pa rin. Basta kaya mo at basta gusto mo. Ang goal natin dito ay hindi perpektong katawan sa perpektong mundo. Ang goal natin dito ay ang maging healthy sa mundong mayroon tayo sa ngayon. At kung gusto mo, simulan mo na yan ngayon. At yun, as always, sana po ay mayroon kayong natutunan sa video na ito. Kung mayroon man, pakishare na sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-follow ka na sa page natin para nang sa ganoon ay makita mo agad kung may mga bago tayong videos na i-upload. See you the next episode. Ingat,